pasok kayo sa amin, sobrang broken-hearted na kayo that time, wounded na kayo, di ba? Yun yung sinasabi natin, Sobra. wounded. Sobra. Nandun na lahat yung lose. Yung parang continue pa ba? Oo, Ganyan. parang sige na nga, last try na to, last try. Tapos, yun yung first beginning ng year, first term ng year. Ang dilim-dilim ng first term ng year namin kasi ang daming nawala sa family. Sunod-sunod. Family and friends dito sa Qatar and Pilipinas. So sabi ko, ano ba naman to? Nasabay-sabay lahat. Tapos sabi ko, ayokong forever malungkot, push natin to. Tsaka that time, before mag-launch ng Fort, yung dumating yung naghahanap na ng alternate na bansa. Ayun. Like New Zealand, yung ngayon primary kasi ang plan namin US. Ngayon bumabalik, sige, try na kaya natin sa US since may visa naman tayo, mga ganun. Pag baka sakali na rin tayo doon, parang ganun na. So naghahanap na ng Actually, before kami talaga kumontak sa SLE, US na kami pupunta eh. Sabi namin, since ito nga, ang daming before kami kumontak sa inyo, talagang hindi, US na. Until sa US, ako yung medyo, hindi naman nega, pero hindi pa rin ako, let's say, 100%. Si Chard yung 100%, but then let's give it a try, sabi ko kay SLE. Yung sa inyo, ano yung message nyo kay Coach Chris, kay Coach MC, yan. Number one, Coach, salamat. Salamat sa inyo. Sobrang nag-guide nyo kami from, back to zero kasi kami eh, Coach eh. As in from akala namin okay na, from akala namin okay yung may laban kami, ay wala pala. So, from there, kulang pa. Meron pero sobrang malaking kulang. Since then, na-meet namin kayo from workbook pa lang, from himay-himay na CV pa lang, para talagang makuha. Yun yung number one, Coach, na gustong-gusto ko na maya't-maya akong binabanggit kay Chard. Si Coach MC ang nakinig sa akin when it comes to ilaban yung healthcare ko. Kasi actually, second refusal pa lang, gusto ko nang bumalik sa healthcare. Remember mo? Pero walang nakikinig sa akin. Even si Chard, paano mong ide-defend yan? Yung ganon. Sabi ko, pwede naman. Alam ko, pero hindi ko alam paano isulat. Yung ganon. So sabi ko, yung session namin ni Coach MC na hinimay-himay namin yung CV ko and yung job description ko talaga. Yung kahit wala sa CV, yung ginagawa ko talaga. Sabi ko, grabe, the fact lang na very concerned when it comes sa program. Kasi vital Vital lang ang program. Kaya nga na purpose of visit from the start ang refusal namin. From himay-himay na, kasi from previous experience namin, Coach, ano bang gusto mong program? Ganon eh. Anong kukunin mong program? Hindi tinanong kung bakit. 'Di ba? So, from purpose of visit, wala, okay, hinimay. Yun nga yung sabi nyo, personalize. Personalize ang bawat estudyante ng SLE. Kasi, hindi ka nga client one. Ano ba? Parang hihimayin kung anong profile mo talaga. So, from there, okay, push tayo ng healthcare, push tayo ng change of shift ng program, shift ng school. Tapos yung yung inintroduce ka sa amin for SOP na meron pa tayong separate session. Tapos may iba pa yung separate natin, iba pa yung group session ng SOP. So talagang lahat na-highlight. Lahat kayo sobrang bigat ng sobrang hands-on sa lahat ng task ninyo. Si Coach Chris, nakakalungkot, nakaka-stress ang documents. Pero grabe ang patience niya. Talagang very, very suit siya doon sa task niya dyan. Kasi kung hindi, sa dami naming estudyante, lahat hahawakan ninyo isa-isa, lalo sa document. Talagang paano ba? Ang galing-galing ng concept ng SLE. Sobrang yung concept ninyo, I'm sure hindi lang si Coach MC to. Lahat merong input. Alam mo yun, lahat merong suggestion, which is lahat yun nagtugma-tugma. And to become na naging perfect yung team, naging perfect yung community. Sa lahat. Diba lagi kong sinasabi, ikaw ba naman? Sabi ko may PR pa. May PR session pa. Kala ko ba international student lang mo? Yun yung lagi kong nilalaban na parang ang galing ng support kasi laging may extension ng work.
may extension ng support palagi. So, ayun, sabi ko pa dun sa friend ko, naiiyak ako, coach. Naluluha ako. sabi ko sa friend ko, sobrang perfect package sila. Yun yung sinasabi ko, na ang support sobrang personalized. Hindi ka nila iiwanan. Yun yung word ko. Tapos until, sige, pagbalik namin dyan ng Kuwait, kasi nasa US nga sila nagbabakasyon, naghahanap na sila ng work while on visit. Which is gagawin dapat namin. As per, si Sir. Tapos, until, sabi ko, ate, imagine mo, lahat kami sabay-sabay na may ledger, sunod-sunod na araw, sunod-sunod din ang refusal. Kaya kung tsaka mararamdaman mo yung saya ng bawat isa, hindi yung approval. from yung ledger, mga nag-lodge ng May, lahat yun dire-diretso ang approval. The next day meron, the next week meron at meron. Sabi ko, nakuha na nila yung ano yung word ko, Daddy? Nakuha na nila yung nagamay na nila kung paano. And syempre iba-iba yung refusal ground eh. Nagamay na nila yung bawat refusal ground. Sabi ko. Yun yung message ko sa SLE. Paano ba, Daddy? Huwag mauubusan ng pasensya, huwag mauubusan ng lakas, kasi marami pang may kailangan nito, coach. Sobra. Yung mga katulad namin nag-start sa express entry, na akala namin, ay, maka-provide ka lang ng profile. Pasok ka na sa next draw. Hindi pala. Alam mo yun? So, number 1 na pathway talaga na pinakamabilis, suitable sa lahat. Family man or single, international student. Kasi at the end of the day, yung pagiging estudyante mo, yun din naman talaga ang magbibigay sa'yo ng future eh. Future, yes. Diba? Sobrang, kahit na anong, kahit magagamit na mo pa rin. normal na training eh. Normal na training lang, 2 days, 3 days. Lahat yun benefit mo. Diba? So, wala. Sobrang ang galing ng concept ng SLE. Yun yung masasabi ko. Even from the start, yung kailangan maging stricto, totoo yun. Wala namang, di ba, matututo ba ang estudyante kung ang teacher is laging maluwag? Di ba? Yung parang ganun lagi yung concept ko. Tapos, yung concept paano ba? Ikaw naman. Same thing. Oo, same thing, Kasi, totoo. talagang very helpful, talagang professional. Yun. Na alam nyo po talaga ang nagagawa nyo. Hindi lang based sa previous approval. Kumbaga, yung approach nyo sa amin okay, alam na namin. Kumbaga, alam nyo na kung paano nyo i-atakihin yung Case ng isang- case namin based on experience. So, kalmado yung approach na parang alam nyo yung ginagawa nyo nga. So, na-adapt namin yung mentality nila. Yes. Okay, ganito yung dapat gawin. Okay, ganun. Okay, provide nyo lang ganito, ganyan. Which is lahat ay talagang yun na mismo ang dapat simple na gawin. Yun ang dapat naman tamang gawin lang. So, ayun, the rest is history. Totoo yun. Wag magiging Ayaw ko na magsalita pero thank